Ang hindi ko gusto o isapilitan pagpasok sa bahay mo, binaklas ang kandado, kahit na may-ari pa siya ng bahay at lupa na yan, walang karapatan ng sino man magtangay ng motor nang walang pahintulot at gagawing hostage yung motor. At yung kagawad na sumama pagkuha ng motor, nagpatay na bigla ng telepono na ihina sa kanyang karasonsilyo. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Lahat mo ng bagay may proseso. Pag hindi mo sinunod yung proseso, lumalagbag ka na sa batas. Pero paano pag ang proseso na galing mismo sa hukuman or doon sa tanggapan na may utos nito? Pag ang isang motor, sinasabi niya kanina, parang kinuha. Yes. Sa pilitan, binaklas yung gate. Pero kung titingnan natin, baka ano bang dahilan nito kung bakit binaklas ang gate niya at bakit pinagdiskitahan ng motor niya. Randy, ano bang nangyari kung bakit kinuha yung motor mo? Talagang tinatarget yung motor mo ata sa bahay ninyo, parang kinukuha kasi sinira pa yung lock. Ang hindi ko maintindihan, ba't sinira yung lock, yung motor mo na yan? O, sinong kumuha ng motor mo? Si Paul Roldan po ang nag-utos na pasukin yung bahay, Okay. binaklas ko yung Okay, kandado. bakit kinuha yung motor? Hindi ko po boss, na nagbigay na lang sila ng sulat doon sa gwardiya. Anong Opo. laman ng sulat na ipinadala sa inyo? Saan ang galing yung sulat na yan? Galing po kay Paul Roldan, tapos ibinigay sa kagawad. Pero teka muna, formal request for eviction and removal from the property. Yan po'y, saan ang galing yan? Sa Barangay Sampal po, sa Tagaytay po. Ito ba'y galing sa hukuman na dinaan sa barangay? Wala po siyang abiso ang barangay. Doon ko po, kaya po ako lumapit sa inyo kasi pati ang barangay po, hindi man lang po nag-message sa akin. Okay, naintindihan ko na. Napag-alamon mo na binaklas daw ang kandado ng lock ng gate ninyo. Nagpakilaling may-ari ng bahay si Paul Roldan, kinuha yung motor mo, hindi ba ganun sinasabi mo? Pati yung mga gamit mo, gaya ng mga sapatos at iba pa. Iiwan daw ng sulat sa barangay hall. So, pinaalis ka lang. Tapos merong sulat ng ganyan, nandun yung barangay. Wala ba nang galing sa hukom dito itong subject, formal request for eviction, removal from property? Ito ba'y galing sa barangay dinaan? Wala pong, Okay. wala pong patawag sa amin. So, anong dahilan ng bakit pinagdiskitahan ng motor mo? Kasi po, inangkin niya daw na kanyang lupa at saka yung bahay. Doon tayo sa motor magsasentro, ha? Ang sa amin lamang, ninakaw yung motor mo, sa pilitan binaklas yung gate, pagkatapos kinuha yung motor mo. Bakit daw nila kinuha nitong nag-aangkin ng nagpakilala may-ari ng bahay kung sino man kanyang inutusan? Bakit daw kinuha yung motor mo? Yun ang gusto namin malaman. Yan po, sir, ang gusto kong malaman po na magkita kami po sa barangay para anong reason po niya, bakit niya kinuha po yung motor. Ginawa niya, sadya niyang kinuha ang motor mo para pumunta ka ng barangay? Yung bang ibig sabihin? Yan po hindi ko... Okay, so paano mo nalaman na kinuha ang motor mo? Sino kumuha ng motor mo? Ang yung barangay mismo po na kagawad na nag-iwan ng sulat sa gwardiya. Alright, so pumunta ka ba ng barangay? Ano sinabi sa barangay? Nandun po yung motor po sa barangay, kinuha po nandun sa... Ayun, hinahabol natin. Ang punto ko, bakit yung sino man siya, kung sino siya umaangkin sa tinitirhan mo, walang karapatan ng sino man umaangkin at lalong-lalo na hitakin ang motor mo at iniwan sa barangay. Ganun bang ibig mong sabihin? Opo. Ang motor mo ngayon nasa pangangalaga ng barangay. Tama? Ng barangay po. Okay, so ang motor mo iniwan sa barangay. Gusto mo bang sabihin kaya iniwan yung motor mo sa barangay para mapilitan kang pumunta sa barangay dahil yung motor mo parang ginawang collateral ng motor mo na dapat magpakita ka kung gusto mo makuha motor mo, parang ganon? Siguro po, yun ang kanilang intention po. Akala ko ba na makausap mo ang barangay? Ay hindi po makasagot po sa akin ng barangay. Andiyan ka Yes ba? po. So, hindi mo nakausap yung kahit sino sa barangay tungkol dito sa motor mo kung bakit nila hinold? Nakausap po, nandun rin si Kapitan noong nag-file ako ng blatter po. Hindi, okay. Anong sinabi nila sa'yo? Bakit nila hinuhold daw yung motor? Kung kukunin ko po yung motor, pwede naman kukunin yung motor. Hindi, so kinakailangan muna magharap muna kayo bago mo makuha ang motor? Ganun ba? Opo, yun ang gusto na pong mangyari po, na si Paul Roldan yung nag-utos. Sino ang Kasi may gusto na mangyari yon? Ako po, yung gusto ko pong kukunin ng motor na nandyan po si Paul Roldan. Kaya parang tatanungin ko siya kung bakit niya pinakuha yung motor doon sa bahay. Ayun. So anytime pwede mo kunin yung motor mo, ang gusto mo lang makausap itong kabila, bakit niya pinakuha sa barangay? Yun po yung Ayun. ibig kong sabihin. Sige, okay. Alright, sige sige po. makita natin. Okay, ganito.
Kung ganon, mag-aantay muna tayo kasi hindi natin alam ang punot dulo nito dahil nagsusumbong ka. Ang pagkaalam namin ay binaklas yung gate mo tapos kinuha sa pilitan yung mga motor mo at mga gamit mo sa bahay. Ngayon, yung palang motor mo nasa barangay, tama? Nasa pangangalaga ng barangay. So, parang lumalabas, ang gusto ka lang nila makita na pumunta ka ng barangay, mag-uusap kayo para maayos yung ano man yung mga bagay na hindi pagkakaintindihan or dapat ayusin sa harap ng barangay. Parang ganon. Opo. Okay, ngayon, para mangyari yun, parang ibig sabihin, dapat pumunta ka ng barangay para magkausap kayo. Tama? Opo, ngayong alauna po. Okay, sige. Ang hindi ko gusto o isapilitan pagpasok sa bahay mo, binaklas ang kandado, kahit na may-ari pa siya ng bahay at lupa na yan, walang karapatan ng sino man magtangay ng motor nang walang pahintulot at gagawing hostage yung motor. Kung sino man tong sinasabi mo at kung sino tong kulokoy ng barangay, dapat sinabi, sa uli mo yan. Mag-usap tayo sa barangay, huwag kang kukuha ng gamit na hindi sa'yo, pag nanakaw yan. Siguro maganda kausapin mo ng si Batas Mauricio. Pakinggan mo na to, ano? Tama po yung pananaw ni Ginoong Ben Tulfo. Kasi sa ilalim po ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, walang sino man ang pinapahintulutang pumasok sa bahay ng may bahay. Kahit pa po yung may-ari ng bahay na yung papasok, pero ibinigay niya sa iba yung pamumusisyon. Bawal po yun, trespassing po yun. Qualified trespass to dwelling po ang tawag doon. Kahit pa sabihin niya siya may-ari ng bahay, pero meron siyang inilagay doon bilang caretaker at siyang nangangasiwa, nangangalaga, kailangan niyang kunin muna ang pahintulot ng caretaker. Pangalawa po, yung pong pagkuha ng motor, carnapping na po yan. Bakit po? Sabi po ng mga pinakabagong carnapping law, anti-carnapping law, yan pong dalawa ang gulong pero motorized, ituturing na pong carnapping yan na kinuha nang walang pahintulot yung may-ari. Sure. Parang lumalabas, attorney, ang gusto nila mangyari, to force itong nagreklamo sa atin to show up his presence in flesh and blood sa barangay. Kumbaga wala siyang choice. Pinipilit siya. Ginamit yung pagkuha ng motor, tama ka, qualified to trespass and carnapping na rin. And at the same time, it was used as to weaponize na pumunta ka rito kung gusto mo makuha ang motor. Ito'y pumayag ang barangay. Ano naman ang mga kasong pwedeng mangyari sa barangay? Dahil ang barangay dapat sinabi, wag natin gawin to. Hindi po pwede mangyari to. May problema tayo rito. Ano naman ang habol sa barangay, ang kanilang pagkakasala at pagkakamali or kabobohan o katangahan ang nakikita po ninyo rito? Sa ilalim po ng mga umiiral nating batas, Republic Act 7160, yung katarungan pambarangay law, sa ilalim po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3109, at saka po yung Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. Pagka po ang opisyal ng barangay kumilos at nagkaroon ng pinsala, hindi makatwirang pinsala ang isang pribadong mamamayan o ang kahit na sino pa man, yan po ay graft and corruption na. Naku. Republic Act 3109, sa ilalim po ng Section 3 inito, causing undue injury to another party, whether private citizen or government employee. Yan po ay may parusang 6 na taon. Okay. Pero maliban po dyan, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, may administrative liability po yan. Serious misconduct po ay tuturing dyan dahil yan ay pagpayag na maganap ang carnapping, maganap ang qualified trespass to dwelling na lumilito po nakipagsabwatan Ginoong Ben Tulfo, Ginoong Carl Bitag, yung pong mga taga-barangay. Yes, sir. Okay, parang nangyari, it's a conspiracy that hindi naman mangyayari yung pagsabwatan or pagkukonspire kung yung isa nag-cooperate, hindi ho ba? The fault of one is the fault of both. Para ho sila, kawawa yung biktima. Kasi ang sinasabi niyo po rito, ginawa nila yan para mapilit itong nagre-reklamo sa atin na magpakita yung presensya niya sa barangay, kaya nila kinuha. Is that also considered conspiracy? Yes, sir. The act of one is the act of all. Yung pong pagkilos noong pong nagsasabing may-ari siya ng bahay at pinuwersang kinuha yung motorsiklo tapos idineposito sa barangay, yung pong pagpayag ng barangay, conspiracy na po yun. Ayun. Pagpayag doon po Nako. sa krimen. Yun. Hindi na lamang po ito accessory or accomplice, kundi direct participant, indispensable participation, yung pong ginawa ng barangay. Dahil kung hindi po nila tinanggap yung motor, walang carnapping. Ayun. Yung Randy, narinig mo ba yung sinabi ni attorney? Opo. Mali na po. Okay. Okay. Ngayon, alam mo na Randy,
pumunta ka sa barangay, sinabi mo, kausap mo ang Bitag at si Carl, si Ben, si Bitag, Next Generation, at ang abogado ng Bitag, Pambansang Sumbungan, lahat ng sinabi ng abogado, total, kung pupunta ka mamaya, pati yung barangay, may sabit dito, at yung kumuha ng motor mo, kung ano man pag-uusapan ninyo, may nangyaring krimen na yan. Ay ayon sa abogado natin yan. Ngayon naintindihan mo, nasisihan kami na naintindihan mo na. Okay? At yung kagawad na sumama pagkuha ng motor, nagpatay na bigla ng telepono na ihina sa kanyang karsunsilyo. Yeah, with that. Okay? Alam mo nang gagawin mo mamaya, ha? Apo. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.